Okay, so hi, I'm Frederick Tamolang, and this is my video blog about keto affirmations. So, question number 1. What are really the 3 most important things in my life? So, ang una sa akin is God's love. Kasi, hindi naman natin kaya yung pagmamahal na ginawa sa atin ng Diyos. Dahil, hindi natin magagawa yung mga ginagawa natin kung hindi dahil sa Kanya. Tapos number 2 is love of the family. So, yung love of the family para sa akin is napaka-importante rin kasi gawa ng hindi ako nandito kung hindi dahil sa kanila. So, kumbaga silang naghirap para sa akin para mapapunta ako dito. So, ang susunod sa akin is friends. Friends dahil andyan sila para sumuporta sa'yo kahit may problema ka na andyan sila para tulungan ka doon sa mga hindi mo ma-accomplish. Okay. So, number 2, how would I like my boss to think about me? Para sa akin, importante makita sa akin ng aking boss ay ang pagiging responsable. Kasi pagiging responsable sa workplace is very important yan kasi gawa ng pag nakita ng boss na napaka-responsable mong tao, actually hindi lang magkakatrust siya sa iyo na kayang-kaya mo gawin yung mga pinapagawa niya sa iyo. And actually, pwede ka ma-promote sa ganyan eh. Okay. So, number 3. What are the 3 things that I would really value most about my job? So, unang-una sa akin is passion. So, kumbaga, kung wala kang passion kasi sa job na nakuha mo, parang walang silbi, parang wala lang, parang napipilitan ka lang na magtrabaho kasi kailangan ko to eh. Kailangan ko magtrabaho para may makain, para may pambili ng kung ano. So, passion is very important sa job kasi gawa ng kung may passion ka, actually, may enjoy mo yan eh, yung pagtatrabaho sa isang kumpanya. So, number 2 is yung isa pa, love and confidence. So, kumbaga, pag pumunta ka kasi sa workplace, pagka may pagmamahal ka dun sa iyong nakuhang job, parang confident ka na kayang-kaya mo yan gawin. Kung kahit ano man ang ibigay sa'yo ng boss mo, na matatapos mo yun on time sa deadline, tsaka kung ano man ang ipagawa ng boss mo, parang hindi mahirap sa'yo eh. Kumbaga kunyari may pinagawang mahirap, ini-enjoy mo lang yun, hindi mo siya parang pinagdudusahan na gawin, na kailangan gawin ko to kasi sabi ng boss ko. So, number 4. What are 2 things that could happen on the job that would cause me to resign? So, sa akin naman, yung kung paano ko, what would cause me to resign. So, yung lack of passion nga, kasi yun nga sabi ko kanina, na kumbaga, pag wala kang passion sa iyong trabaho, parang hindi ka masaya doon sa trabaho mo eh. Parang, napakahirap lahat ng pinapagawa sa iyo, lahat ng trabaho mo is napakahirap na hindi mo kayang gawin kahit ano man ang gawin mo. Tsaka yung lack of love nga sa trabaho mo ay kailangan talaga kasi may pagmamahal ka sa trabaho mo. Gaya nga rin ng sinabi ko kanina na kasi pagka wala kang love sa trabaho mo, parang pagdurusa yung ginagawa hindi naman pagdurusa, parang mahirap ang mga pinapagawa sa'yo ng boss mo. Kasi, kumbaga hindi mo ini-enjoy lahat ng yung trabaho na pinapapapunta sa iyo. So, number 4, what are 2 things? Number 5, would I lie to my subordinates to save face, get a job done, gain job security, get a raise, or be promoted? Why? No, because
Kasi, actually, pag ano ka, na hindi ka nagsabi ng totoo sa mga subordinates mo, parang ano kasi, una, hindi naman maganda, parang, oo, matatapos mo yung trabaho, pero sa hulinan, parang magkakaproblema sila eh. Kumbaga, kunyari, may pinagawa sa iyo yung boss mo na ganito. Tapos yun, oo, kayang-kaya ko yan. Kumbaga ang ang pagsisinungaling hindi dapat hindi dapat ginagawa yan sa trabaho kasi napaka-importante ng honesty sa trabaho. Kasi kumbaga pag may honesty ka, may trust din sa yung mga subordinates mo, may trust din yung friends, yung mga katrabaho mo na kayang-kaya mo gawin lahat ng work. So, ayun. So, ito naman yung tatlong tanong. What are the ideas or thoughts that struck you the most in our class? So, yung sa akin naman, doon sa mga diniscuss ni Sir, sa akin naman yung sa workplace, kumbaga naging warning yon na gantong magiging experience mo sa workplace. So, kumbaga dapat maging ready ka sa mga dangers or mga advantages kung nasa workplace ka, kung ano dapat gawin mo. So, napaka-importanting malaman mo kung ano yung mga darating na mga challenges sa workplace mo na pupuntahan sa future. Tsaka, napaka-importante din na malaman yon dahil para makapag-ready ka kung anong gagawin mo sa mga oras na ganon, tsaka ayun. So, question number 2. Do you think that you are ready for the workplace? So, sa akin naman, hindi pa kasi actually marami pa tayong kailangan malaman sa pagpunta sa workplace. Kasi, ang pagpunta sa workplace ay hindi biro. So, kumbaga, pupunta ka sa real world na kunyari yung mga submissions, hindi mo siya may extend. So, kumbaga, dapat matatapos mo siya on time sa deadline na binigay ng boss mo. So, dapat mas maging ready pa tayo sa mga gagawin natin sa workplace. So ngayon, hindi pa ako ready. Kasi, marami pa dapat tayong malaman about sa workplace. Okay. So, anything you want to say? Ayun, hi sir, na masayang V14. So, salamat.